Umaksyon na ang Metro Manila Development Authority upang maibsan ang palagiang pagbaha sa kahabaan ng Kalye Espanya sa Maynila. Ito'y matapos na muling bahain ang nasabing lugar dahil sa pabugso-bugsong pagbuhos ng ulan. May report si George Bandola. Pinangunahan ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang declogging operation sa lungsod ng Maynila. Matapos kasi ang sandaling pag-ulan kagabi, binaha at hindi pa bumababa ang tubig baha doon. Paliwanag ni Chairman Tolentino, masyadong maliit ang mga box culvert na nailagay sa ilalim ng mga kalye na may capacity lamang na 22 mm na tubig ulan kumpara sa halos 28 mm na ibinagsak na ulan kagabi. At kaya mabagal naman ang pag-subside nito ay dahil sa mga basura at mga inilalatag na tubo sa mga ginagawang kalye. Kasama rin si DPWH District Engineer Rogelio Crespo ng North Manila Engineering District. Paliwanag ni Engineer Crespo, kailangan lakihan ng mga box culvert at magdadagdag pa nito sa mga kalye ng Lacson at Espanya na may mas malalaking water capacity para maging water interceptor at hindi na bahayin pa ang Espanya. Sa pamagitan daw nito, may dadivert ang tubig patungong Manila Bay kaysa mamalagi ito sa kalye na nagpapabaha sa University of Santo Tomas at iba pa. May plano ring gawan ng isang kasing laki ng football field na water reservoir ang ilalim ng football grounds ng UST tulad ng sa Singapore. Ang sinasabi ng DPWH, yung mga pipes naman na kinakabit nila nag-ooperate. So meron tayong titingnan ngayon na ilang mga private construction sites na nakadagdag din. Kumakalat yung graba, kumakalat yung buhangin. Nakadagdag din sa mga drainage laterals natin. Yung dahilan ng mabagal na? Mabagal lang. Tama yun. At saka yung isang explanation, lahat ng kalye sa palibot ng UST ay na-elevate na. Naiangat na ng DPWH. Yung Espanya mababa. Kaya yung Espanya parang naging catch basin. Kung 100%, mga 30% may intercept nito. Mga 75,000 cubic meter ang may intercept nito. Pag nagawa po itong yung box culvert na yan. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.